Simula nung nanalo ako ng MacArthur, medyo maraming nagkaroon ng interest talaga kung anong bloodline ang gamit ko. Ang ginamit ko dun sa kay Wikhika, nakuha ko siya kay Sir Jesse Yu at saka kay Attorney Huertas. Kay Attorney Huertas, ang ginamit niya purely yung Gemini. As per advice sa akin, ang Gemini is composed ng 3 Kuipers. So itong ibon ko naman niya galing kay Sir Jesse Yu, Vandenbroek, Stichelbout. Ginamit ko na siya last North, tsaka nung mga last race ko pa, talagang nakitaan ko siya ng speed. Kaya lang, ang nagiging problem ko sa kanya, pagdating sa dulo, medyo kinakapos. So doon ko iminix yun kay Attorney, kasi known talaga yung kay Attorney na umuwi ng pangmalayuan. At saka based on history naman, ang Kuipers is talagang panduluhan. So minix ko sila, doon ang galing si Wikhika. Yung nanalo kong bloodline si Wikhika, composed talaga siya from dam, purely Gemini yan. Puro Kuipers yan. On the sire side, Vandenbroek, Stichelbout ang combination niya. Nagkataon itong combination na Stichelbout and Vandenbroek talagang matulin. Plus sa hard race, smash, lumulusot yan. Katulad din naman ni Gemini, nung dati separate ko silang ginagamit. Last North, marami akong Gemini na napauwi, kinapos ako ng first lap. Pero last lap, makita mo talagang Santa Ana, clock sila lahat. Baligtad naman ako dito sa Vandenbroek and Stichelbout ko, kinapos naman ako ng dulo. So doon ako nagkaroon ng idea na i-mix ko sila. So ito yung naging product no, si Wikhika nga, swerte, nakapagpaklak tayo ng MacArthur. Actually, ang speed ni Wikhika hindi bumaba ng 950. From Naga to Calbayog up to fifth lap, laging last lap namin sa MPC si MacArthur. Doon sa recent event natin, kumuha pa ako ng ibon ni Sir Egayap. Pero number 1 fan talaga ako ng Stichelbout. Physically, ang gustong-gusto ko talaga sa Stichelbout, yung hipo niya. Maiksi, plus napaka-active nitong ibon na to. Pero kung titingnan natin yung itsura, medyo i-consider nga natin siya isa sa mga pangit na ibon eh. Pero yung performance niya, yung hipo, plus yung tigas ng ibon. Pagka sinabing Stichelbout, ako 22 days, nire-release ko na sa magulang yung nabubuhay na siya eh. Iba-iba yung bloodline na to, kaya nagkaroon ako naman siya ng interest. Actually, napakalaking factor para manalo tayo. Huwag tayong mag-focus ng pag-aalaga ng flyer natin. Dapat yung flyer natin, lumabas na silang matigas. Mag-focus tayo sa breeding. Malaking factor dyan talaga si Sir Paul Swinden. Naturuan niya ako ng proper breeding at siya rin ang nagsabi sa akin na mag-focus ako on breeding. Wala akong ibang dapat tutukan yung breeding. Kasi pag maayos ang breeding mo, lalabas na healthy ang ibon mo, lalabas na matitigas na talaga sila. 2 months or 3 months before ko sila isalang breeding, sinisigurado ko na prepared na sila. Pero hindi ako mahilig gumamit ng mga synthetic. Ang ginagamit ko sa kanila all natural. 2 times a week nagbibigay ako sa kanila ng malunggay. Pinapainom ko din sila ng oregano juice, yung dahon ng bayabas, pinapainom ko din sa kanila yan. At medyo naglalaga din ako nung mix ng mga naituro sa akin. As much as possible, yung basic rules bago natin isalang ating mga hen at saka cock into breeding, dapat pinupurga natin sila. Eto, ginagawa ko to, meron akong sinusunod na 2 weeks in preparation bago ko sila isalang. Pinupurga ko sila, nagpa-flushing ako. Normally ang flushing ko all natural, bawang lang at saka dahon ng bayabas. Hindi ako gumagamit ng kahit anong synthetic. Nililinis ko din yung upper and lower nila. Ang gamit ko TRO, napakabisa nitong gamot na to. Talaga masisiguro ko na malinis yung upper at lower nila. Bakit natin to ginagawa? Para kung ano man yung ilalabas nila sa itlog nila, sisiguraduhin natin healthy yung nasa loob. Nung gumamit ako ng Taiwan soil, actually hindi to nawawalan lahat. Naging maganda yung performance ko last North tsaka ngayong South nga. I don't know, hindi lang naman siya, siguro part din siya sa reason, pero given a choice, may
tuturo ko doon sa mga bagong panshir, mag-focus po tayo sa breeding, wag sa pag-aalaga ng ating mga flyer. Kasi kung nag-breed tayo ng healthy ibon, hindi mo na kailangang alagaan yan. Healthy na yan all throughout. Tsaka more on mag-focus tayo ng mga natural supplement. Napakatipid niyan, plus less gastos pa. Kasi katulad ko, napakarami kong ibon, almost 130 to. So, nararamdaman ko na yung gastos. So, as much as possible, nagtanim ako ng sarili kong oregano, nagtanim ako ng sarili kong malunggay, less gastos ako. So, yung mga vitamin, paminsan-minsan, of course, binibigyan ko din sila na hindi sila nawawalan. Twice a week, nagbibigay ako ng electrolytes. Yun ang pinapainom ko para masiguro ko na kung ano man yung na-loss sa katawan nila, maibabalik nila.